Mga kapatid, lalo na yung mga naghahanap po ng pag-ibig, mag-ingat sa mga ide-date. Arestado ang isang dayuhan sa Batangas na ang modus daw ay ligawan at paibigin ang kanyang target bago ibugaw ang biktima online. May express report si Brian Castillo. Bro, let me just call my lawyer. I'm not gonna go anywhere. Panay sa pag-apela ang lalaking foreigner na yan matapos mahuli sa aktong nag-ooperate umano ng cybersex den sa Nasugbu, Batangas. Naabutan pa ang isang babae na walang damit habang nakaset up ang mga ilaw at kamera sa isang kwarto. Ilang sandali pa, napusasan ng lalaki pero hindi siya tumigil sa kakapalag. I'm being arrested. Trafficking. You listen first because I'm telling you what your violation is. Yeah, I'm being arrested, attorney. I'm being arrested. It's okay. He's on the phone. It's okay. I'm not doing anything else. Hanggang sa basahan siya ng kanyang mga karapatan. Do you understand these rights? Answer. Do you understand these rights? No, I don't. Nag-ugat ang operasyon matapos magsumbong sa PNP Anti-Cybercrime Group ang isa sa mga naging biktima umano ng lalaki. Ang modus daw ng foreigner, manligaw ng mga Pinay na nakikilala niya online at alukin ito ng magandang racket. Papaibigin niya, actually sa dating apps nagsimula, then pag nahulog ang loob, ito ay inimbitahan niya na mag-meet up at bibigyan niya rin ng offer na trabaho na maging model. Nagkataon na dahil napalagay na ang loob, so ito ay inengganyo na mag-involve na sa sexual explicit activities. Sa mga larawang kuha ng ACG, kita ang ilang camera, laptops at sex toys na nakita sa ibang kwarto. Nasa 100,000 pesos daw kada buwan ang posibleng kitain sa alok nitong pagmamodel. Pero imbes na sa decenteng photoshoots o pagrampa sa runway, pinahaharap daw ang mga biktima sa camera para gumawa ng kalaswaan. Ibinibenta ang mga masiselang photos at videos online gamit ang isang website. Of course, dollars for every show ng mga kababaihan natin. Pinapadala niya ito sa isang apps na para sa mga sexual presentations. Na-rescue ng otoridad ang 7 babaeng biktima mula sa isang apartment at townhouse ng dayuhang sospek. We considered them as illegally detained kasi hindi sila makalabas. At tinatakot sila, so nagkaroon pa ng manipulation sa kanila kaya stay in lang sila. So kaya ngayong isa nang makatakas, nag-report sa ating himpilan. Nasa kustodiya na ng PNP ACG sa Campo Crame ang foreigner. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.